Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pagtingin sa lumuluha at nakakaawa na si Ivory, paano magiging maayos ang pakiramdam ng Aaron? Hindi niya talaga maintindihan kung bakit naging ganito si Su Yingxia. Totoo bang kasama siya, at pagod na siya sa buhay na ito? Marahil ito na ang huling sagot. Maaaring mahal pa rin niya ang kanyang sarili, kaya aalagaan pa rin niya ang kanyang sarili, ngunit ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang mamuhay ng isang nag-aalalang buhay kasama siya. Wala nang salita, marahang tumalikod si Aaron at tinulungang makatayo si Ivory, at pagkatapos ay tahimik na dinala siya pabalik sa flower boat. Nang hindi na hinintay na magsalita pa ang lahat, nag-iisang pumasok si Aaron sa cabin. Saglit na nag-alala sina Chen Shuang at So Yan, ngunit tumingin sila pabalik kay Ivory, ngunit hindi nila alam kung paano sila paalalahanan. Sino ang tama at sino ang mali sa kanilang mag-asawa, at paano dapat manghimasok ang mga tagalabas. Ang tanging magagawa lang nila ay dahan-daang sisihin si Ivory sa paggawa ng ganoong katangahang bagay, ngunit hindi sila maaaring lumayo para maiwasang mapuko si Ivory. Pagkatapos ng lahat, kakababa niya lang ng barko. Napatingin si So Yan kay Leivzo. Hindi man siya nagsasalita ay halatang naipaliwanag ng mga mata niya ang lahat. Naunawaan ito ni Leivzo at nagmamadaling bumaba sa ilalim ng pantalan. Simula noon, ang Huajo ay may higit pang mga panuntunan. Ang Huajo ay ipinagbabawal na huminto ng walang utos ng So Yan o Aaron. Halos sa oras na ito, lumabas ang Aaron mula sa panloob na layer na may malaking piraso ng mahabang tela sa kanyang kamay. Binaliktad niya ang tinte at inilapag ang tela sa kubyerta. Nagkatinginan ang ilang tao na kakaiba. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng Aaron. Kinuha ni Aaron ang kanyang panulat at tinta at nagsulat ng Korean character sa tela. Pagkatapos ay binawi niya ang cloth roll at pumasok sa pantalan. Maya-maya, nang lumabas muli ang Aaron, may hawak siyang tabla na halos 2 metro ang haba. Yumuko siya at pinulot ang mahabang tela na gamulong sa lupa at pinuntahan ang mukha ni So Yan. "Miss Su, please give me a favor." Halatang natigilan si So Yan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng Aaron, ngunit tumanggo pa rin siya. "Aaron, ano ang gusto mong tulungan kita? Hiramin ko ang maliit na jade ice beads sa flower boat." Kahit na hindi ko alam kung ano ang gusto ng Aaron, ang flower boat ay orihinal na ginawa para sa Aaron ng pamilya Fang. Dapat ay mayroon siyang anumang bagay sa bangka. "Kukunin ko ito para sa iyo ngayon." Tumanggo si So Yan at naglakad patungo sa pantalan. Iniutos ng Aaron, 1 o 2 lang. Tumingin si Chen Shuang kay So Yan na umalis. Sa oras na ito, habang hawak si Ivory, hindi mapigilan ni Chen Shuang na titigan si Aaron. "Aaron, anong ginagawa mo?" Bahagyang sumulyap si Aaron at hindi sumagot. Hindi man lang niya nilinggan ang kanyang ulo. Hindi makapagmadali si Chen Shuang. Tumingin siya kay Ivory na nanlulumo. Malinaw, alam ni Chen Shuang na malamang nagalit si Aaron kay Ivory. Kinailangan niyang itali ang kampana para maalis ang kampana. Ngunit naramdaman ni Ivory ang mga mata ni Chen Shuang, ngunit hindi siya kumilos. Sa halip, pinili niyang tumakas at itinabi ang mga mata. Si Chen Shuang ay hindi nakaimik extreme, ang away ng pag-ibig ay sobrang awkward. Ngunit nang hindi makapagsalita si Chen Shuang, bumalik si So Yan na may dalang ilang maliliit na jade ice beads sa isang kahon. Marahan niyang inabot ang kahon kay Aaron, at bumulong si So Yan. "Eto, Aaron." Matapos kunin ang kahon ni So Yan, binawi ni Aaron ang kanyang mga mata. Sumulyap siya kay So Yan, tumingin kay Chen Shuang, at tumingin kay Ivory na umiwas ng tingin. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay tumanggo sa pagkabigo. Sa sumunod na segundo,
Huminto si Aaron sa pagsasalita ng walang kaparerakon, inilagay ang kahoy sa kanyang likod, inilagay ang tela sa kanyang kamay, at naglakad ng ilang hakbang patungo sa gilid ng deck ng barko, tapos, nabigla sa mga babae. Aaron bigla siyang tumalikod at tumalon pababa, ang tatlong babae ay nagmamadali at sumugod sa popa. Nagalit kaya si Aaron kay Ivory, either tumalon siya sa bangka para magpakamatay, o kakopyahin niya ulit ang kwento ni Ivory at aalis ulit sa bangka. Bagamat ang Aaron ay may impresyon na ang lahat ay napakalmado, sino ang nakakaalam na ang mga taong umiibig ay mawawalan ng kalahati ng kanilang dahilan. Sa hulihan ng barko, ang Aaron ay hindi nasira o malayo. Ang nakita niya ay isang lubod na humahantong sa isang dulo ng popa, habang ang kabilang dulo ay nakabuka, na direktang nakatali sa isang dulo ng kahoy na tabla sa lupa, na bumubuo ng isang relasyon sa pagkalagkad. Ang lubod ay halos kilometro ang haba. Sa dragged wooden board, inilagay ni Aaron ang tela na may characters sa wooden board. Sa di kalayuan, ang iba ay parang layag ng nag-iisang bangka at ang iba naman ay parang maliit na bubong. 3,000, ito ay. Natigilan si Soyan. Sumulyap si Qin Shuangbai kay Ivory at hindi nagsalita. Gayunpaman, nang hindi sinabi ni Qin Shuang, alam din ni Ivory na ginawa ito ng Aaron dahil pinili niyang ihiwalay ang kanyang sarili ng mag-isa upang hindi makababa sa barko. Sa pagtingin sa Aaron sa board, komplikado ang mga mata ni Ivory, ngunit sa wakas ay bamantong hininga siya. Bagamat alam niyang mahirap ang mga kondisyon sa board, ang paghihiwalay nila ay maaaring maging mahirap na tao. Huwag mo siyang gawing problema. Sa makatuwid, nang si Qin Shuang ay handa nang hilingin kay Ivory na hikayatin si Aaron na umakyat, pinilit ni Ivory ang isang ngiti at bumalik sa pantalan. Nagkatinginan sina Qin Shuang at Soyan at walang magawang umiling. Aaron sa board, kahit na mas maliit ang espasyo ng board, halos hindi ito mabubuhay na may canvas, upang harangan ang nakakalason na sikat ng araw at ilang maliliit na jade ice beads upang mapanatili ang temperatura. Ang problema lang ay hindi masyadong patag ang disyerto. Ang pagtaas at pagbaba ay ginagawang pataas at pababa ang veneer. Kahit na ang Aaron ay may ganap na konsentrasyon, kailangan pa rin siyang iceway. Gayunpaman, upang hindi makaalis si Ivory, kayang tiisin ito ni Han Sunny. Sa tanghali at sa gabi, nagpapadala si Qin Shuang ng ilang pagkain sa kanyang sarili. Hindi siya umalis habang kumakain. Sa halip, palagi siyang bumili ng ilang bagay mula sa barko, o tinutulungan ang kanyang sarili na patatagin ang canvas, o subukang magdagdag ng ilang malambot na bagay sa veneer upang gawing mas komportable ang Aaron. Pagkatapos ng hapunan, walang araw sa disyerto, ngunit ang temperatura ay naging hindi pangkaraniwang mataas. Si Qin Shuang ay kumuha ng ilang prutas sa tag-araw at higit pang jade ice beads, tulad ng isang banal na asawa at isang maliit na babaeng umiibig, nililinis ang lahat ng ito para sa kanyang asawa at sa kanyang kasintahan. Ang pinaka-nakakatuwa ay nag-order din si Qin Shuang ng isang kahon ng insenso para sa Aaron. Mabango ang mahinang bango. Kaakibat ng masikip na espasyo, halos magkalapit na ang dalawang tao. Naaamoy din ni Aaron ang bango sa kanya. Ang superposisyon ng dalawang strands ay hindi lamang walang pagtanggi, ngunit mas mahusay at mas mahusay ang amoy. Matapos maamoy ang amoy ng dugo na hindi mahugasan, mapait na ngumiti si Aaron, Elder Marshall's sister, hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na ito para mag-deodorize, anyway, may kasabihan na ang mga lalaki ay hindi nangangamoy. Paano mo matatawag na mabahong lalaki? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, halatang natigilan si Qin Shuang, ano ang makakatulong sa pag-aalis ng amoy? Ito ay para itaboy ang mga lamok. Bagaman parang walang buhay na nilalang sa disyerto, paano kung may maliliit na bagay? Hindi ito mas maluwag at comfortable kaysa sa huwadyo. Gayunpaman, hindi ko hahayaang makagat ng lamok ang aking munting Marshall brother sa gabi. Inalis ni Qin Shuang ang halimuyak habang sinasabi, at pagkatapos ay inayos ang mga bagay para sa Aaron. Senior sister, tumingin si Han Sanchen sa kanya at sumigaw, malambing na tumingin sa likod si Qin Shuang at seryosong sinabi, salamat. Ngumiti, kasing ganda ng yelo at nyebe, nga pala, Kuya Marshall's sister, kahit wala ako sa huwadyo, nakatakas kagabi ang lalaking nang istorbo sa akin, naniniwala akong hindi siya susuko ngayong gabi, kaya, napangiti si Qin Shuang nang marinig niya ang mga salita ni Aaron, huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti ang asawa mong si Baobei,
Kung may emergency, ipapaalam ko sa iyo sa unang pagkakataon, ngumiti si Aaron at tumango, walang magawa si Qin Shuang at umiling, kayong dalawa, pero huwag kang mag-alala, Elder Marshal hindi ka titingnan ni Ate Single, kakausapin ko ulit siya kapag nandyan na si Ivory, sige, huwag kang magpasalamat, gabi na, at babalik na ako. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid sa gayong pagbabantay. Bagamat ang Aaron ay dahan-daang nakahiga sa board upang magpahinga, ang kanyang banal na kamalayan ay iniskan ang lahat ng mga paggalaw sa paligid na parang radar. Napakatahimik na kahit isang bakas ng lamok ay hindi makita, lalo pa ang lalaking tumakas. Bagamat umalis siya kagabi, muntik niya itong pagsamantalahan. Sa makatuwid, ang taong ito ay makakahanap ng isang pagkakataon upang makahanap ng isang paraan muli. Madaling magtago sa gabi. Hindi niya dapat palalampasan ang magandang pagkakataon. Gayunpaman, naghintay ng mahabang panahon ang Aaron, marahil 1 oras, 2 oras, o kahit ilang oras. Lagi niyang naaalala na ang maliwanag na buwan ay umabot na sa tuktok nito sa kalangitan sa gabi sa oras na ito. Biglang nagising si Aaron mula sa kanyang pagkalito, ngunit mabilis na kumalat muli ang banal na kaalaman, at wala pa rin siyang nahanap. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa Huajo na nauuna. Ang mga ilaw ay maliwanag at napakatahimik, na tila hindi nangyari. Pambihira, it's at least after midnight. Hindi ba dumating ang lalaking iyon kagabi? Kung naghihintay siya ng pagkakataon, ngayon lang siya naiinip, kaya hindi ito ang pinakamagandang oras para matulog. Shit, hindi man lang siya pumupunta ng ganoon kagandang oras. Anong ginagawa ng lalaking ito? Kahit kasing talino niya si Aaron, sa oras na ito, tuluyan na siyang natulala at nag-iisip kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, kung hindi mo naiintindihan, kailangan mo pa ring gawin ang dapat mong gawin. Matapos mabawi ang iyong espiritu, nagpatuloy ang Aaron sa pagbabantay. Marahil, tulad ng kanyang pag-atake kay Ye Gotcheng sa gabi, ang lalaki ay peke sa unang hating gabi. Sa susi ng 3:00 o 4:00, naglunsad siya ng isang pag-atake pagkatapos na patalasin ang pasensya ng kalaban at mahuli ang mga tao sa pinakanalilitong oras ng araw. Inakala ni Aaron na hindi siya tanga at hindi kailanman itinuring na mababa ang IQ ng kaaway. Ngunit ganoon na lamang ang pagbabantay hanggang 3:00 o 4:00 ng gabi, at maging hanggang madaling araw. Nang sumapit ang bukang liwayway, ang buong bangkang bulaklak ay tila hindi na aksidente maliban sa mabilis na pag-usad. Ligtas na gabi. Sa pagtingin sa sumisikat na araw, ang Aaron ay medyo hindi maisip, damn it, di ba? Ang lumang bagay ay napaka-insidious na ito ay biglang umalis pagkatapos na dumating sa lalong madaling panahon. Parang hindi siya nasaktan sa laban. Hindi naman niya kailangan magpagaling, pero bakit siya dumating isang gabi? Sa flower boat, dumaan ang isang nakakatakot na gabi kapalit ng kalmado at kalmado. Nawala ang pagbabantay sa gabi nang sumikat ang araw. Kinuha ni Qin Shuang si Ivory at dahan-daang naglakad papunta sa deck. Huminga daw ito pero halatang tasat lang sa isa't isa ang iniisip ng dalawang babae. Gusto ko lang makita ang Aaron. See the sun. Napangiti si Qin Shuang. Tumango si Ivory. Ito ay magpapasunog ng araw sa mga tao at magdadala sa atin ng mataas na temperatura sa disyerto. Gayunpaman, minsan ito ay kumakatawan sa pag-asa at sigla, nakangiting sabi ni Qin Shuang. Ako ba at 3,000 ang tinutukoy mo? Napakatalino ni Ivory na hindi niya alam ang sinabi ni Qin Shuang. Tumango si Qin Shuang, napakalaki ng disyerto na hindi may iwasang magkaroon ng ilang mga aksidente. Marahil ito ang kaso. Masyado kang nag-iisip at iniisip mo na ito ang gulo na dinala mo sa kanya, don't put so much pressure on yourself. Maaga pa naman at 3,000 have a hard night. Gusto mo bang magpakuha ng almusal para sa kanya? Napangiti si Qin Shuang. Napabuntong hininga si Ivory at umiling, hindi. Walang magawang umiling si Qin Shuang, ngunit habang naghahanda siyang magsalita, sinabi ni Ivory, hindi ako nakapagpahinga ng maayos buong gabi. Hayaan mo siyang magpahinga habang madaling araw, magluluto ako ng hapunan. Maghiliw nang umiti si Ivory at bumalik sa pantalan, sa wakas ay nagpakawala si Qin Shuang ng isang mababaw na ngiti, mabagal na lumilipas ang oras sa pagkabagot, ngunit mabilis itong lumilipas sa pagtulog, sa isang kisap mata, ang araw ay sumisikat at lumulubog,
at isa pang gabi ang darating, gayunpaman, ang ngayon ay iba sa kahapon, dahil sa pantalan, si Ivory ay naghanda na ng alak at mga gulay, nag-ayos ng mesa at naghintay sa pagdating ng Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!